guys, Joyce but Bartolome here. So for this episode, let me share with you our budget tips and small haul for our Kazakhstan travel. I just want to thank you guys for watching the whole series and talaga namang I think na na-enjoy nyo yan as much as we did. And ang daming question through my Instagram account, TikTok account, my YouTube account, and dito na natin lahat yan sasagutin. So I'll be preparing, I'll be sharing sa inyo yung mga kailangan nyong ihanda kapag kayo ay nagpaplanong pumunta ng Kazakhstan. So guys, as I always mention, ang pinakakailangan nyo lang talagang paghandaan is the flight. Kasi guys, ito talaga yung big chunk na gagastusin nyo for that travel. So for our flight guys, we flew via AirAsia guys, and ang napili namin guys kasi ang ginawa ko noon, I was really wanting to go to Kazakhstan ng December pero iba nga yung plano natin. Tapos dahil nga alam mo yun, kapag mahal kasi yung flight parang ipupush back mo siya na ipupush back, pero sabi ko kung hindi ko ibobook yung flight na yun, kailan pa, ayoko rin namang mag-travel ng painit na. So kung hindi ko siya binook nitong April na ito, baka sa December or towards next year pa tayo makakapunta, pero yun na talaga ang goal. So ayun na nga, ang ginawa natin, nag-scan talaga ako guys through Skyscanner. Diyan ako tambay guys kapag kagabi, kunyari may gusto akong puntahan at may specific date na ako na tinitingnan, hashtag not sponsored ha, pero diyan talaga ako tumitingin, Skyscanner guys. Pero ngayon may mga nakikita ako na yung iba pala tumitingin at nagbo-book through booking.com or trip.com. So, kailangan natin palang mas maging matalino sa pagta-travel para makita natin kung saan tayo pinakamakakamuno. Pero nga, based on experience, ang ginagawa ko, tinatype ko sa Skyscanner guys kung ano yung flights at papunta, tapos lumalabas doon yung mga options. May options na direct flight, pero nga for Kazakhstan, walang mga direct flight doon guys. So, pipiliin nyo na lang. Ang lumabas na pinakamura nung panahon na nagbubook ako is Manila to Bangkok. Kasi pwedeng Manila to Kuala Lumpur. Pero kami Manila to Bangkok na may layover ng 8 hours. Yes, medyo matagal. And then Bangkok going to Kazakhstan. Pero pauwi, Kuala Lumpur na tayo. So yun na nga guys. When it comes to flight, kung katulad namin, yung flight namin is around 48,000. Actually guys, parang mga 36 lang yun, nag-jump siya into 48 because kailangan natin magdagdag ng bagahe. Kasi kapag ka low-cost airline like AirAsia guys, kailangan mong mag-add ng pagkain, ng seats and all. At alam niyo naman, hindi po tayo talaga naman na light packer, and pa springtime din nun, medyo malamig pa. Parang in between pa tayo ng winter and spring. So, kailangan natin magdala ng mga panglamig din. So, kumuha ako ng plus 20 kg sa amin ni Jello papunta, and then pauwi, 20 kg at 25 kg Jello dahil saktong-sakto yung 20 for the damit. At alam naman natin, kahit a little, mamimili tayo at ipapakita ko sa inyo, iba nating napamili later. So guys, Joyce, ano ang mura kapag sinabi nating flight to Kazakhstan? Kapag nakita nyo ang mga flight guys, nakikita ko ha, sa mga groups na kapag around mga 22 seat sale yan, go nyo na yan guys. At kung pasok sa date na gusto nyong mag-travel, go nyo na yan. Pero kung talagang gustong-gusto mong pumunta at konti na lang ang panahon to book, mag-range yan around 35,000 up to 60,000. So kami, 48,000 pinush na natin niya at no regrets, just love for Kazakhstan talaga tayo. So others naman, ang ginagawa nila guys, nagpa-fly sila Manila to Seoul kasi ang Seoul ay may direct flight na papunta ng Almaty. Ang ginagawa nila, Korean Air, tapos Air Astana. Iba naman Manila to I'm not sure, Cebu yata, may flight din. Cebu to Kuala Lumpur to Bangkok or Korea going to Almaty. So, yun nga guys, kasi ngayon, kunyari gusto mong mag-fly via Qatar Airways or Emirates para bababa ka muna ng Dubai, tapos bababa ka muna ng Abu Dhabi. Alam nyo naman ang safety natin ngayon, so hindi yun yung mga kinuha natin na flight kahit, yun nga. Ang best talaga is to fly via AirAsia kasi guys, ang pinaka-advantage nun, dalawang boarding pass na ang ibibigay sa inyo sa NAIA Terminal 1, and hindi na bababa yung mga bagahe ninyo kasi nga, since isang flight lang siya, dire-diretso na sa Almaty na lalabas ang mga bagahe nyo. Kaya yun ang kinuha natin. So yan, kung may questions pa kayo sa flight, comment lang kayo below. Next naman, let's go to accommodation. Ito guys,
Ako naman, every time, ang pinipili natin kapag malapit sa transportation, pinipili natin kapag malapit sa mga tourist attraction, ito guys, so accommodation, may gusto talaga akong mga hotels, i-name na lang natin yan, Novotel, Ibis Hotel, and AQAV Suites, yan yung mga tinitingnan ko, tsaka Resident Hotel, yan yung mga tinitingnan ko na malapit sa Arbat Street, pero looking at the season natin guys, kasi nga springtime na siya, nagre-range ang mga hotel na yan around, except AQAV kasi nga budget yun, pero wala nang available na room, so yung mga nakita ko around 5,000 to 12,000 nagre-range ang mga hotel, pero dahil nga alam niyo na, dapat nating i-balance ang ating pag-travel dahil nakapag book na tayo ng flight na medyo on the expensive side, kailangan natin siyang balance when it comes to accommodation. Nag-check ako ng Airbnb at hindi ko talaga yon pinagsisihan. At ang ginawa ko guys, kung ano yung maps, kung saan yung hotels na gusto kong pagstayan, dun din ako within the area nag-book ng Airbnb. So for our accommodation, we book an Airbnb around 3,300 per night. Yun guys, malaki yung room, yung mga rooms ay bigger than the hotels that they have. Guys, pasensya na duduling kasi ako pag tumitingin ako kasi tumaas na yung grado ng mata ko. Kung magsasalamin naman ako, magre-reflect yung laptop natin kasi dito I'll be reading later kung magkano naman yung mga budget natin. Okay? So for accommodation guys, nakita nyo naman ang ating Airbnb. Kung hindi nyo pa napanood na sa episode 1 niya ng ating Kazakhstan, I also did our reels sa ating mga social media accounts. So i-follow nyo na itong mga to. Accommodation, wala tayong naging problema sa Airbnb. Sobrang responsive ng ating host. Malapit siya sa may Mega Park Mall, kung mahilig kayong mag-mall. Kung mahilig din kayong maglakad katulad namin, 1 to 2 kilometers away lang naman yung mga Arbat Street, Panpilov Park, Green Bazaar. Pero yun nga guys, Yandex Go naman is very affordable. Yung kanilang pinaka-Grab or Uber sa Kazakhstan. So, next naman, let's talk about money because money is king in Kazakhstan. So, tayo ay nag-withdraw sa airport through Freedom Bank. And bakit nga ba ako sa Freedom Bank lagi nag-withdraw when nandun tayo sa Kazakhstan? It's because may small denomination yung kanilang bangko. So, pwede kang mamili 1,000 to 10,000 Kazakh tenge na bills. Kasi nga guys, there are times na kapag nagbayad ka ng malaki sa may taxi, for example, hindi ka nila masusuklian kasi nga, hindi ko rin alam. So, para safe na lang tayo, yung mga, yung mga money nyo, make sure na may smaller bills kayo or may mga barya kayo, especially kung bibili kayo sa mga small shops, sa mga bazaar nila or sa mga market nila. So, when it comes to money naman, kailangan ma-joyous all the time may pera. At least, meron kayo siguro kalahating money ng budget nyo. Ang credit card naman is widely used sa kanila. So, nag-withdraw kami using our GCash card. Kasi nga, yung GCash card ay konti lang ang difference niya when it comes to Forex. As compared to the traditional banks, as per my, experience sa iba't iba nating travel, si GCash parang ang service fee niya is around 50 pesos, basta less than 100. Pero I think now may 0.05 na siya na Forex ito as per April 2026. I think mga May na natin to upload. So next naman guys, when it comes to transportation, eto na. Alam niyo naman all that time, may encounter kayo. Parang kahit saang bansa naman yan. Nung nagpunta kami ng airport, paglapag namin guys sa airport, ang daming lumalapit na taxi, parang taxi drivers na, do you need a taxi? Medyo aggressive lang sila doon guys. So, ayun, sa transportation guys, make sure that you download Yandex Go and InDrive. So, ito, ang difference. Ang Yandex Go kasi guys, you need to have your local SIM card for them to send you the OTP para mag-connect yung number mo to the app. So, nung initially kasi, kumuha na ako ng eSIM, which I'll be talking about later. Nag-eSIM na ako for both of us, Jello and I. Pero nga guys, hindi siya nag-work sa Yandex. So, ang ginawa namin is kumuha kami ng local SIM card sa airport din instead of
sumakay kami sa mga nakikipaghagal kasi guys, may mga nakausap kami sa tours na na-scam sila. Parang kunyari ang usapan nyo, ang expectation nyo, kasi kapag sa airport, going to the city, parang around mga 300 pesos to 500 pesos, mga ganun lang. 300, parang 350 nga, safe na yun. Pero na-encounter nila, parang ang unang sinabi was 300, tapos parang sinisingal sila ng up to 5,000 ba pesos o 10,000 pesos. Ganon siya. So, para maiwasan natin yung mga ganyang scam, guys, make sure na mag-download na lang kayo ng mga apps just to be sure. And ito pala, guys, there are times, di ba, kunyari nag-book ka na ng Yandex nila, nawawala sa credit card na link yung kanilang bayaran. Parang from card nagiging cash. Ayusin nyo lang yun, guys, na ibalik nyo sa card. Sinasabi din naman ng driver. May na-encounter kami na driver na mabait. Tapos sinabi niya na, naalis sa credit card link yung babayaran mo to cash. So, ayusin mo na lang. So, yun. Yan siya. For transportation, when it comes naman sa Yandex, mga 1 to 2 kilometers nila, guys, is around mga 100 to 150 pesos lang. Dalawa na kayo, kung apat din kayo, go for it. So, yun nga, masasabi ko, when it comes to transpo nila, mura. We were also able to use their metro, at ang metro nila, guys, is just 110 or 12 pesos per ride. So, it's a good experience also to try their train station. 11 stations lang naman yon, isang linya lang siya. So, kung gusto nyo mas makatipid at sanay naman kayo, very safe din naman ang metro nila. May mga police din naman doon and wala namang magulo. So, go nyo na rin para lahat, tas metro, mas makakamura kayo. So, next naman, guys, when it comes to food, ito, marami tayo na-try na food. The first days, parang mga nasa 7 pa lang yung, yung rate ko sa food nila. Nakakain tayo sa market, nakakain tayo sa mga mid na restaurants nila. Hindi tayo nakakain sa karinderya though. Pero may mga karinderya kaming nadadaanan din. Kung gusto nyo mas makamura. Pero guys, kasi syempre, it's our first time in Kazakhstan. So, tinry na natin kumain sa kanilang mga restaurants. Pero guys, alam nyo ba, yung mga parang nasa fine dining restaurant nila, guys, hindi siya yung very formal. Kasi nga guys, ang culture sa Kazakhstan is more on family gathering, socializing sila. So even yung pinaka mga high-end nilang restaurants like Sandik, siya guys, very homey ang feel. So kumain din tayo sa Aul, AUYL, yung kanilang top 16 na restaurant in the world, guys. Affordable din siya. So later, I'll be sharing with you yung mga ginastos natin when it comes to food. So, sabi nila, mura ang pagkain or like mura sa Kazakhstan. It really depends, guys, kung anong klaseng traveler kayo. Mura talaga siya kung ikaw ay kakain lang naman sa mga karinderya, sa mga gilid-gilid, maraming mga shops sa gilid. Actually, mas mura pa yung mga local restaurants nila than when you go to their fast food chains. Kasi nakapag-try tayo kumain sa I'm Cafe or yung McDonald's na nila doon, na take nila doon. So, yun, kumain kayo. And I also shared through my social media accounts kung ano ang mga best food to try sa may Kazakhstan. Pero ang pinaka namimiss ko is yung kanilang bardak or yung teeny-tiny na donut nila na bread. Yan ang favorite natin. So, yan, when it comes to food, kung mahilig kayo sa meat, Kazakhstan is a highly meat lover na country kasi nga nomadic lifestyle sila, guys. Hunting ang kanilang way of life. So, yun. Kung gusto mo makakain ng horse, kumain ng beef, lamb, yan, ang country for you. So, on the oily side lang din siya sa lagi kong na-experience. Pero yun nga, marami rin naman siyang options like you have your salads na may kasamang horse. So, yan. Food naman nila, may marami rin restaurants na iba-ibang cuisine. May Korean sila, may Italian sila. May mga Chinese restaurants also yun. Filipino food lang, wala talaga. So, or baka hindi lang natin nakita. So, when it comes to weather naman, December to February, ay kanilang winter, March to May, baka magkamali ako, ilagay na lang natin dito. Pero during our stay, it's the transition of winter to spring. So, ang weather doon, I gave you naman a daily weather forecast. Guys, yung weather noon, malamig siya sa sobrang umaga at paggabi. Pero nung nagpunta kami sa mountains, no need na
to wear parang puffer jacket. Parang ang sinuot ko lang nun was thermal and then manipis na jacket. Kasi even si Jello na nag-puffer, nainitan siya. So, make sure kapag weather guys, i-check ang weather apps. And kung winter ka pupunta, ang winter season pala sa kanila is yung pinaka-low season or yung affordable season sa Kazakhstan. So, yan. Best para sa ating mga Pinoy na gusto maka-experience na snow, mag-book na kayo as early as siguro 1 year ahead para mapagplanuhan at mabudgetan nyo. So, ang winter lang nila guys ha, parang, tama ba yung rinig ko? Parang -20 to -30. So, i-check nyo rin kasi super ka-duper naman sa lamig doon. I think mga January to February yan. So, do your research along with me kasi malay mo, bumalik tayo sa Stan countries ng December. So, yan guys. When it comes to tours, ito, diba, nag-tours tayo. Good thing guys, I saw in Agoda na yun yung nakita kong pinakamura. I checked through Klook, Booking, Trip.com, and there parang mga direct na travel agencies. Ang pinakamura was in Agoda Travels, yung activities nila, at si Panda Travel din yun. Maganda doon, syempre pwede mong i-link sa card kasi yung iba na travel agencies, you need to pay cash during your tours na. So yun, very good yung tour namin guys. Isang araw lang yun. Hindi na ako nakapunta ng Big Almaty Lake, di na namin na-book yun guys. Pero I think perfect na yung pagpunta namin. Kasi nung tinanong ko yung tour guide doon, is it the best time to go to Big Almaty? Hindi pa daw kasi parang nasa transition pa siya na patunaw pa lang yung yelo. Kasi kung titingnan nyo, yung Big Almaty Lake, di ba, blue, yung expectation natin doon, when you go to winter, all white lang siya. Hindi mo makita yung beauty talaga. So, best to go there during summer, spring, and autumn. Yan. So, for tours, I'll be sharing with you later kung magkano yung ginastos namin doon. Pero pinaka-affordable yon kasi nakakakita ako ng rates noon, mga 5,000 to 10,000, especially kapag private tours kayo. And then next for miscellaneous guys, again, wear comfortable shoes, maraming lakaran, maraming steps sa Kazakhstan. Adapter, bring your universal adapter guys kasi pabilog yung saksakan doon. And then when it comes to your skin, mag-lotion kayo, mag-lip balm kayo, especially kung cold weather. Yun pala guys, sinasabi ko doon na parang yung weather nila or like yung hangin nila is presko. Presko siya guys, malinis ang Kazakhstan in general, pero nga medyo may alikabok. So, kung sasabihin natin fresh air, di ba like yung sinasabi, fresh air siya, naaamoy ko yun, especially kapag malapit tayo sa mga puno. Pero kung nasa mga road tayo, medyo dusty siya kasi nga galing daw yon sa mountains. So, we are done with the things that we need to prepare when going to Kazakhstan. Sana'y wala akong nakalimutan. Comment nyo na lang if may mga tanong pa kayo. I'll be happy to answer those. So, for the next part guys, let me share with you ang ating expenses during our travel in Kazakhstan. So, we went to Kazakhstan from April 1 to 9. Pero guys, yung isa hanggang 2 to 3 days pa uwi ay mostly for flying natin yan pa uwi at papunta. So, share ko na sa inyo ang ating expenses. Just a disclaimer guys, di ba nga kami ni Jello, KKB naman kami kapag nagta-travel. Most of the time. So, I'll be sharing with you a per pax. Per pax ito na gastos except para sa food. Baka mag-share ako yun nga. Ay, hindi ko na i-share pala day by day kasi baka maguluhan kayo. Ganito ko na lang siya i-share guys ha. I'll be sharing yung pre-flight expenses natin and then later I'll be sharing with you yung total natin na expense ng 7 days for transportation, for food, and miscellaneous, okay? Okay guys, for pre-flight expenses for our airfare, we got our flight through AirAsia na may kasamang baggage guys. May pagkain na kami ng isang beses and it cost us 48,240.50 pesos. And guys, yan, unahan ko na kayo, pinakamalaking chunk ng gastos natin for Kazakhstan was the airfare. Okay? And then, when it comes to accommodation, tayo ay nagstay sa Airbnb from April 1 to April 8, guys. So, ang accommodation natin is a total ng 23,284.51.
dalawa na kami ni Jello, 3,300 per night, or kung hahatiin ko sa akin, ang gastos ko sa accommodation sa Airbnb is 11,642.26. And then you need to pay your travel tax na 1,620 all the time yan kung hindi naman kayo OFW. And then, kumuha tayo ng travel insurance. Ito guys, minsan nakakaligtaan nyo or hindi na kayo kumukuha ng travel tax. Pero hindi natin masabi. Para lang ready tayo all the time, kumuha ako ng travel tax through Klook. Guys, ang mura ko tong nakuha kasi nga gumamit ako ng code which you can use, Joyce Klook, plus yung mga credits ko pa, yung mga parang points ko sa Klook. So, nakuha ko siya from 500, nakuha ko each ng 297.10 na lang for the whole travel namin. Pero kung hindi nyo madidiscountan, 500 yan. So, make sure use nyo na ang ating code. Yan, guys. And then, next naman, lalagay ko na lang rin yung link ng ating travel insurance dito para hindi na rin kayo mahirapan. Okay, next naman. When it comes to data, ito yung sinasabi ko kanina, data-wise, guys, okay mag-eSIM kung gusto mong pagpalang ninyo sa may aeroplano is may data na kayo. Pero nga, Yandex Go, kailangan nyo ng local na SIM card para makonect ito sa inyong mga apps. So, kailangan din ng may SIM card. So, kahit na meron tayong promo code sa mga eSIM, guys, let me share with you kung saan talaga kayo makakamura. Mas makakamura kayo to get your local SIMs sa airport. It only cost kay Jello na 700 pesos. Yung sa akin, guys, na eSIM na kinuha ko sa Aerolo, it's 1,500 for the whole stay. Ito pa nga, guys, kumuha pa nga ako sa Agoda ng isa pa, dapat eSIM ni Jello to kasi i-compare ko sana kung anong mas mabilis, kung yung sa Agoda ba or yung sa may Aerolo. 420 lang kasi yung sa Agoda, pero I think ang baba lang ng MB ba yun or gig nun, kaya hindi rin siya naging okay to use. Especially pag nasa canyons tayo, nasa mountains tayo, medyo mahina ang signal. Signal-wise, anong mas malakas? Personal or local SIM ba or yung eSIM, guys? It really depends. May time na may signal ang eSIM, ang local SIM ay wala, and vice versa. Pero yun nga, kung kayo ay kumuha na lang kayo ng physical SIM. Una, kasi pasok yan sa Yandex Go ninyo. And then, next naman, mas mura na siya and mabilis din. Okay? So, next naman na pre-flight expense natin is the Lake and Canyon Tour. So, I got this through Agoda. Ilagay na lang natin dito. Agoda activities yan that you can use my code Joyce Yabut, guys. So, gamitin nyo yan kasi nga, mahal ang mga tours doon. Parang I think it cost around 2,900 kapag wala kayong ginamit na discount. Pero using my discount, guys, or ano man discount gusto nyo gamitin, 2,200. Pero, naman na gagamitin nyo, Joyce Yabut na yan. Diba? Ang layo ng difference. 2,200 na lang yung tour per head. Kasi nakikita ko to, kinumpare ko siya sa ibang mga activities platforms, guys. Nagre-range siya ng mga 5,000 to 10,000 pesos. So, ito na nga. Let's do a breakdown of our pre-flight expenses, airfare, accommodation, travel tax, travel insurance, our eSIMs and physical SIM, and the tours, guys. Para sa akin, ang nagastos ko is 65,503.86 pesos. So, hindi ka pa nakakarating ng Kazakhstan, 65,000 na ang nagastos natin. So, ano na lang ang gagastosin natin pagdating ng Kazakhstan? Ito na lang. Transportation, ang pagkain, and ang miscellaneous kung magpapasalubong or mag-shopping kayo. So, ito na, guys. When it comes to transportation, ang ginastos namin, Yandex Go most of the time. And yung metro natin plus, I think kasama na dito yung horseback riding natin na transportation and yung iba sa on top ng tours natin. Yes, guys. Kapag magtutours kayo, may mga on top, syempre yung pagkain ninyo, yung pagkabayo, and I think yun lang naman. Ang ginastos natin for transportation is 5,129.96. And then, guys, next naman, when it comes to food,
ang ginastos namin sa pagkain ay, at ito guys disclaimer, ang pagkain natin ay hindi tayo kumain ng budget. Kinain natin yung mga gusto nating kainin nang walang pagpikit. Talagang kung anong gustong kainin, in-order natin yan. Nakapag-steak tayo, nakapag-horse tayo, nakapag-salad tayo, nakakain tayo sa fine dining restaurant. And it only cost us, ako, 11,337.70 for the whole April 1 to 9 na alis natin, which I think is mura na yun. Pwede pa itong bumaba, like, parang 4,000 yata yun. Pwede pa itong bumaba around mga 7,000 to 8,000 lang for the whole stay kung hindi kayo magfa-fine dining restaurant. Ganon guys. So, alisin ko muna yung miscellaneous guys ha. Ang gastos ko for transportation and food is 16,467.66. So, kung ito ay isa-sum natin kasama ng ating pre-flight expenses guys, ang gastos natin ay 81,871.52. So yan guys, 81,000, 82,000, makakapunta ka na ng Kazakhstan, o kakain mo na lahat ng makakain na masasarap. Pero guys, kung katulad namin, ako kasi may miscellaneous like bumili tayo ng mga konting pasalubong, yan, which I'll be giving you a haul maya-maya guys. Ang gastos ko for miscellaneous sa mga shinop natin ay ito, medyo malaki rin no, 5,996.59. Bakit tayo gumastos ng gano'n? Bakit ka gumastos ng gano'n, Joyce? Pero yun nga, kung aalisin mo yun, o diba, mas makakamura ka. So, ang ating total expenses, ito na, tsan-tsan-tsan. Ang total expense ko, guys, is 87,968.10. Ano na yan, guys? Sobrang saya ko na niyan. Nakita ko na ang canyon, ang lakes, nakarating tayo ng Kazakhstan, nakain ko lahat ng gusto kong kainin, napuntahan ng mga gustong puntahan, nabili ang mga pasalubong para sa aking friends, family, and para sa sarili. So guys, kung susumamuhin mo, actually, tanggalin natin ang flight kasi nga variable ang flight, no? Pwede ka makakuha ng piso sale, pwede ka makakuha ng last minute na gastos sa flight. Pero kung tatanggalin mo yun guys, ang ginastos ko lang is 39,727.60. Na kung iisipin mo guys, sobrang mura nito kung i-compare mo sa paulit-ulit nating pagja-Japan. Alam mo yan? Parang tong 39,000 na to ay ano lang yan, kakadonkey ko lang yan sa Japan. So imagine, anong naging eye-opener natin during our flight in Kazakhstan na mas, mas tingnan mo pa ang mundo, i-savor mo ang moment, i-appreciate mo yung magagandang tanawin. Alam mo yun, parang mas ganun na yung, motivation to see the world than pabalik-balik tayo sa Don Quixote na nandito lang sila sa cabinet ko. Guys, hindi pa natin sila lahat nagamit, pero gagamitin natin yan. So, yun guys. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Na for, sabihin mo ng 40,000, sabihin mong makakuha ka ng flight na 20,000, 60,000, good na yun, papunta ng Kazakhstan. So, maging matalino tayo sa pagta-travel. Kung may seat sale, go for it. Kung kaya nyo maghanda ng 1 year ahead, go for it. Pumunta kayo ng low season para mas makamura kayo. Kumain kayo ng karinderya kung gusto nyong budget at mas namnamin ang kanilang place. Pero guys, ang masasabi ko lang, pumasok ang Kazakhstan sa top 3 countries na paborito ko sa buhay na ito. Sobrang ganda niya talaga. At dahil nakita ko ang Kazakhstan, nag-wish pa tayo ng more stan countries to visit. Yung iba pang lookalike ng Kazakhstan na country. So, yan yung mga pag-iipunan natin. Kasi nga, yung mga long flights na yan ay talaga namang malalaki rin ang mga gasto. So, ayan na nga guys. I'll be sharing with you and comment down below if gusto nyong i-share ko sa inyo yung Excel file ko ng day-to-day. So, yan. Ayusin natin yan. So, eto na nga. Let's do a very short haul. Kasi guys, it's been... Kailan ba kami umuwi? Parang 10 days ago na kaming umuwi. Araw-araw kong tinitempt na gumawa ng vlog. Pero guys, ang daming nangyayari. So, ngayon lang. At yung iba talaga yung napamigay ko na. Yung nandito is yung last batch na ibibigay namin today kay La Mommy and yung mga matitira sa amin. So, unang-una guys,
na iuwi ko ang aking dishwashing liquid. Kasi nga guys, nga pala, kapag kayo ay mag-Airbnb, kung hindi kayo sanay dun sa mga gamit nila doon, bumili ka na ng hand soap. Bumili ako. Hand soap, naglaba tayo, bumili ako ng dishwashing liquid, and, ito pala yun. And panglaba. So, yan. Unang-una nakauwi yan. Ito naman guys, bumili si Jello ng chips kasi nga, dahil naka-Airbnb kami noon, bumili kami ng chips, ng noodles, yung mga makakain namin kapag bigla kaming nagutom. And then, bumili ako ng wafer galing Rakat. Yun yung pinakasikat na chocolatier nila. Meron din silang mga wafers. Ayan, yung iba na mamigay ko na. Ito yung naiwan sa akin. Bumili ako ng tsaa. This is black tea ng Kazakhstan. Kasi guys, ang sarap ng tsaa ng Kazakhstan. So, kung katulad ko kayo na mahilig sa tsaa, go try their Kazakh tea or their, kalimutan ko, basta, yung Tajikistan tea ba yun? Oh, basta ganon. Yung tea nila, i-try ninyo. Wait lang, inom lang tayo tubig. So, yun guys. Next naman, naiuwi ko rin itong mga to. Na, ano bang tawag dito? Curd? Yung kanilang curd or yung kanilang cheese na, sabi nila super alat, pero for me, hindi naman. Fermented cheese nila ito. Fermented milk. And then next naman, nakabili ako sa may airport, sa akin at sa ate ko. Bumili tayo ng, ano nga ba to guys? Evil Eye ang tawag nila dito. So, kilala ito, I think sa Turkey, and nauwian na ako ng ate ko nito before sa country na kung saan to nag-originate. Nakita ko lang kasi wala lang. You'll never know. Para kasi, syempre, hindi naman all the time masaya ang mga tao sa paligid. Para lang, I think charm lang siya or ano lang. Hindi ko rin alam, basta. Ganon, binili ko na rin. Ayan, ganito siya kalaki. Evil Eye, guys, para ano lang, bawas lang tayo or like, para ma-shoo away natin ang mga negativity. Ayan daw yan. And then, ano ba makinuha natin? Konting-konting haul lang talaga to guys. Na medyo pinagsisihan ko kasi, bakit, alam mo yun, mura lang naman siya, pero kasi pag in-excel mo na, no, nagmamahal. So, next naman guys, kumuha tayo ng mga magagandang, ayan, kumuha tayo ng mga magagandang magnets. Ito may iwan to sa amin. At alam nyo ba guys, sobrang bait ito na pagbilahan namin ng magnets sa may, saan ka mabuli? Sa Green Bazaar. So, pagpasok nyo ng Green Bazaar, bago yung pintuan, nasa right side si ate, si madam. Sobrang bait niya. So, yan. Kumuha tayo ng mga, ito. Guys, di ko sure siguro mag-a-announce na lang ako sa social media accounts kung may ma-share pa ako sa inyo. Kasi, bitin yung mga nabili ko. Unlike sa Japan na sobra-sobra yung mga pinagbibili ko. Tapos, guys, what's nice is that yung mga magnets nila, kasi pinagsisihan ko na to nung nag-Europe kami. Di ba, nagkuripot ako ng pagbili ng mga magnets kasi nga, ang mahal. Parang nung sa Europe, guys, nagre-range yan 200, 300 pesos per magnet. Dito, guys, alam nyo ba, na nagre-range siya around mga 50 pesos hanggang mga 200 pesos. Pero guys, 50 pesos, ganito na yung mabibili mo. Ang ganda. So, ito pa, isang favorite ko. I think ito mga 80 pesos lang yata to, baka 100 pesos. Ito yung kanilang traditional na bahay or yung kanilang yurt. Ito, kay ate ko to. So, yan. Tapos, ang mabait pa doon, nagbigay pa ng pa-keychain si madam na nagtitinda nitong mga magnet na ito. So, maraming salamat. I think, yung nabili ko ng mga magnets, around 8 to 9 pieces yun. 400 pesos lang yung nagastos ko. Ito na nga guys, kung may pagsisisihan ako, sino dyan yung magka-Kazakhstan, pwede po bang magpasabay? And guys, kung magka-Kazakhstan kayo, wag ninyong wag niyong isi-skip yung part na pagbili ng kanilang Kazakhstan chocolate. Kasi guys, sobrang sarap. Wow, sa OA, sobrang sarap. So, buti na lang si Jello, bilang matalino ang asawa ko, meron kasing packaging doon na 1 kilo.
So guys, sabi niya, sige, ganito na lang bibiling ko, tapos magnet, tsaka mga 5 peraso siguro sa mga kaibigan ko. Guys, ano na lang to, ng 1 kilo. I think 1/4 na lang ito, kasi mayat maya kami ni Jello kain ng kain. Sobrang sarap nito, and alam mo yun, para at least pa konti-konti lang yung kain mo, rather than opening the whole bar, which is ito. Ayan guys, ito yung isang whole bar nila. So, punta kayo sa mga supermarket, ito, available to sa convenience store or sa supermarket. Parang nagre-range ito ng 115 pesos sa supermarket and dun sa store nila. Pero guys, kapag binili mo na to sa airport, way nakipasabay kasi sa akin, last minute sa may airport, 320 pesos na yata to sa airport. So, bili ka na sa may, ano nyo pa lang, sa pasyal nyo pa lang, rather than getting it sa airport. Pero ang pinakasulit guys is get yung naka per kilo nila na ganito. Hindi na ito yung packaging niya, pero ganyan din, rakat lang siya na ganyan. Makikita nyo naman to, dun sa, balikan nyo yung souvenir episode natin, dun namin siya binili sa pinaka warehouse nila guys. Sobrang sulit nito. Go nyo yung mga nakaganyan. Dahil dyan, tikim tayo ng isa. Ito guys, so, pakita ko sa inyo. Yan siya. Flag ito ng Kazakhstan guys. Ganito rin. Ito yung bar niya na 100 grams. Ito naman yung kanilang bar na, actually sorry, hindi ko alam kung ilang grams to. Walang nakasulat. Pero yan, pag inopen mo, parang isang block lang siya. Sobrang sarap nito. When I say sobrang sarap, hindi ako chocolate lover or hindi ako matamis lover. Pero sobrang sarap nito kasi nga, ano siya, dark chocolate siya na hindi very bitter. Yummy! Okay. Ha? Paano na yan? Teka lang. Kainin ko lang to. Kapatid ko nagpabili ng Twix. Ito naman, bibigay namin kay La Mami. May ganitong packaging din siya. Parang ganito din siya, no? Ito yung mga perfect pang regalo, pero ganyan lang siya. Ito kasi individual, nakapack. Ito naman, may parang lalagyanan siya. Parang ito, less than 300 pesos lang to. Kumuha kami ng 3. And then, may nakita rin pala kami. Ay, ito pala nandito sa harapan ko. Nung namimili kami, sabi ko, ba't ang daming namimili nito? Guys, very honest din naman yung people sa may Kazakhstan. Meron kasi ito, ang ganda, di ba? Naka-tin can siya, tas Almaty. Very, ano siya, souvenir-ish siya. Pero guys, ito yung mga laman niya. Pero guys, ang catch nun, ang expiry niya is short na lang. Parang bumili kami noon April 6, expiring na siya na April 4, which is today. Magpi-film ako ngayon ng April 18. At si Jello, humubuksan ko ito guys. Ayan o. Ang ganda ipang-regalo. Hinahabol na ni Jellong ubusin kasi nga expired na ito today. So, maghahati-hatian na namin to today. So, yun nga, if you're a chocolate lover ang chocolate sa Kazakhstan, promise, masarap siya. Go try it. So, yun lang naman. I think medyo may kahabaan ang episode na ito kasi nga gusto kong i-share sa inyo yung full experience namin sa Kazakhstan. Kung naghahanap ka, alam mo naman ambassador, kung naghahanap ka ng country na talaga namang on the nature side, seeing yung pinaka and appreciating yung nature ng country na yon, Stan country. First time ko nakita ng canyon, sabi nila, baby canyon pa yan na makita mo sa buhay mo. So excited ako to see more. I have several countries in mind na pupuntahan natin. Yun, and sana, ayoko munang sabihin kasi mamanifest ko muna sa langit up until mabili natin yung tickets niyan kasi medyo may kamahalan. Pero yun nga guys, anong mga aabangan ninyo sa mga next episodes natin? So, nagsimula ako guys, tinort ko siya sa TikTok pero I'll be doing it here on YouTube as well. Ano ba? Kasi nagko-contemplate ako. Parang hindi naman all the time na may pang-travel tayo given the situation now. Alam mo yun, parang hindi rin kaya ng puso ko na layas ako ng layas. Pero ang dami sa kababayan natin. Alam mo yun, parang may ganun sa akin na parang mag-ipon muna ako. Dapat ready ako as an individual. Yan ang natutunan ko sa Kazakhstan. Na dapat self-sustaining ako and kaya ko rin tumulong sa iba.
yan ang ginagawa natin ngayon. So, dito muna tayo sa Pilipinas, guys. Sana sana yung understanding nyo para muna tayong langgam ngayon, mag-iimbak. Hindi muna tayo magbabalik-balik just because magta-travel tayo. Kailangan nating maging matalino sa mga panahon na ito para every time na may kailangan tayo at may kailangan ng tulong natin ay handa tayo. So, baka meron lang ako maisingit. Inaaral pa namin kung tutuloy namin yung next travel namin in June. Pero, ang mga gagawin nating series now is a wife. Kasi nga guys, sinong mga nakaka-relate dyan? Ano na to, labas na to ng travel. Kasal kami ni Jello in 2023. And then, parang, ang buhay natin is work, travel, work, travel, work, travel. Ano na bang mga ganap? So, parang andito ako sa era ngayon na a wife still struggling or figuring out life kapag wala tayong travel. Kasi parang ngayon namomotivate lang tayo kapag may travel tayong susunod. Pero gusto kong makilala ang sarili ko kasama kayo na ano nga bang mga gusto kong gawin, ano bang mga ganap natin kapag hindi tayo nagta-travel. So, yan ang ating bagong series. So, make sure to stay tuned. So, kung ikaw ay ganyan din, kung bago lang kayong kasal, wala pa kayong anak, still figuring out life, kung ikaw yan na misis or yung mga misis dyan na na-figure out yun na, please comment below and please share para ma-build natin yung community natin aside sa pagta-travel. So, excited ako. So, I'll be sharing more on the grocery life, mga realizations, anong mga paghahanda ang ginagawa natin, especially sa ekonomiya ngayon. And then, syempre, hindi naman mawawala ang mga travel natin. Pinaghahandaan lang natin yan. So, yun lang guys. Maraming salamat po for watching our Kazakhstan series. Sana'y na-enjoy nyo. One for the books talaga itong travel na ito. And I'm telling you, simula pa lang ito ng ating mga off the beaten path na country na ipapakita sa inyo. Marami pa akong gustong ipakita in the future. Paghahandaan natin yan, katulad ng paghahanda natin sa Kazakhstan. Sana'y na-enjoy nyo ang ating mga did you know, mga funny moments, ang buhay kasama si Jello, at pagta-travel kasama kayo, realizations ng life. Ganon. So, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Gabo Joy San on Instagram and JY on TikTok. So, yun lang guys. On the next episode, yun nga guys, meron pala kaming pinaghahandaan yung Airbnb ng mga Bartolome, yung aming pangalawang Airbnb naman. So, I'll be sharing with you yung update natin dyan. In between, sa misis, grocery time, and also, I'll be seeing you on the next one. Thank you so much and God bless you all. See you! Follow me and subscribe na kayo. Road to 10K na tayo. Maraming salamat. Bye!